Ito, matindi to mga kababayan. Ito ay patungkol kay Kiko Barzaga. Kasi sabi daw dito mga kababayan, target daw ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na palitan si House Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. Ito ay sa kabila ng plano ng ibang mambabatas na sampahan siya ng ethics complaint. So ngayon mga kababayan, ito yung video na nakita natin kasi nga naman, putik matindi yung ambisyon nitong si Kiko Barzaga na maging House Speaker ng Kamara. Pero hindi naman qualified itong si Kiko Barzaga kasi nga alam niyo naman mga kababayan kung anong klaseng tao itong si Kiko Barzaga. Ano ba i-play po natin? Cavite Congressman Kiko Barzaga. Diretsa ang inamin ni Cavite Congressman Kiko Barzaga na gusto niyang pumalit kay House Speaker Martin Romualdez sa liderato ng Kamara. Sa gitna ito ng plano ng ilang kapwa mambabatas na sampahan siya ng ethics complaint. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, anong reaksyon ng mga kongresista sa pahayag ni Congressman Barzaga? Pops J, mixed reaction nga ang natanggap na reaksyon nitong ni 4th District Representative ng Cavite na si Francisco Kiko Barzaga para nga sa kanyang pagnanais na palitan sa speakership si Speaker Romualdez. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership. Matapos ang sunod-sunod na pasaring kay House Speaker Martin Romualdez, kinumpirma ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na target niya ngayon ang liderato ng Kamara. I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. We're getting the numbers. We have 1 now, 2 maybe, if we're lucky. Pero Potek nagsasalita mga kababayan kahit pa yung laway dito sa gilid ng kanyang bibig, tapos gusto maging speaker ng Kamara. Anong gagawin niyan doon? Magbububokseng mga kababayan. Daladala yung pusa niya, magsasalita dun sa ibabaw ng entablado. 'Di ba? Tapos magkakaroon ng hearing diyan, bit-bit yung mga pusa niya. At kung ano-ano pa na paggagawin. 'Di ba magkakakanta ng meow-meow-meow. Yan ba yung gagawin niya doon? Marami kayong kanya. Sabi pa ni Barzaga, marami na raw siyang nakausap sa plenaryo. Almost lahat sa plenary nakausap ko na, mixed reactions. Some are open to it, some are supportive, and some wish to continue supporting Speaker Romualdez. Sinabi niya ito isang araw matapos i-anunsyo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na sasampahan nila ng ethics complaint si Barzaga. Ayon kay Puno, nakasisira umano sa reputasyon ng House of Representatives ang social media post ni Barzaga na ang ilana, mahalaya, ostentatious display of wealth at iba pang post na maaaring naguudyok ng sedisyon. Yan, kahit ang iba rito na i-post ni Barzaga bago pa siya maging kongresista. I know that he is not well, pero he is well enough to write this material. So I believe he is well enough to defend himself. No? Sagot naman sa kanya ni Barzaga, haharapin niya ang ethics complaint. As far as what my father has previously told me before he passed away, Chairman Puno, I believe, is a good man, but he's just driven by his strong emotions at this moment, and I hope that we can resolve this peacefully. Whatever decision the court or the House whatever decision the courts will decide or the House Ethics Committee will decide, Alam niyo, ang tingin ko dito mga kababayan kay Congressman Kiko Barzaga, masyadong lunod dito sa kasikatan na nakukuha niya at papuri. Masyadong lunod po ito sa papuri ng mga DD-shit, sa mga kasikatan na natatamo niya mula sa mga DD-shit. Siguro sinasamantala niya yung pagpapaepal ngayon. Kasi sa totoo lang mga kababayan, paano ka magiging House Speaker? Kung yung distrito mo nga hindi mo matrabaho kung paano pa uunladin yun. At ang isa pa dito, mismong pinsan mo na nga na si Best Niño Barzaga ang nagsabi na tutukan mo muna yung distrito mo. Huwag kung ano-ano ang paggagawin mo. Wala ka pa nga daw napapatunayan, pero kung ano-ano na mga pinaggagawa mo diyan sa Kamara. Tapos balak mo pa na maging speaker ng Kamara. Ano pa gagawin mo diyan? I'm open to receiving because I believe that I also as a member of the House must be held accountable for my actions. Ay, shoutout po kay Kuya IEA ha. Thank you po sa pakape. Sabi dito ni Pambansang Nanay Survivor 379, kasing edad mo lang yan.
Bunso Jake. Hindi, mas matanda po sa akin to. I think nasa 30 na ata to o 29. Pops J, sinagot din no, ni Congressman Kiko Barzaga ang mga kumukwestiyon sa kanyang mental health kung saan kanyang kinumpirma na maglalabas lamang siya ng papeles patungkol dito o kahit anong medical record kung iuutos ng isang korte. Pops J. Arles, anong sagot ni Congressman Barzaga dun sa pahayag ni Congressman Puno na siya ay unwell? Alam mo, Pops J, no, itong kwento ng ni Congressman Kiko Barzaga at nitong National Unity Party no, na kung saan nga isa daw sa mga founding members ito, si PD Barzaga, no, ang isa sa mga pinakamalalapit na kaibigan nito ni Puno, nagkaroon syempre ito no, ng epekto sa kanyang pamilya kung saan nga sinasabihan daw siya ng kanyang ayan mga kababayan, no, kung sino-sino mga babae yung kinakalantari niya publicly. Partida siya nung mga panahon na yan. Pagpalagay natin hindi pa siya congressman nung mga panahon na yan, pero counselor na po ata siya mga kababayan doon sa kanilang lugar. Ito pa nga yung nabalita dati mga kababayan na habang nagsasalita yung tatay sa entablado, biglang umakyat tapos binastos yung tatay. Kanyang magulang na wag na nga palalain pa itong issue na nangyayari at syempre gusto niya na wag nang madamay ang kanyang magulang na nasa kapangyarihan din no, at ang kanyang mga kapamilya na iniugnay nga sa issue na ito, pero kanyang paglilinaw, korte lamang ang magpapasunod sa kanya para mag-disclose ng anumang impormasyon para sa kanyang mental health lalo na. At isa raw itong sensitibong topic at kung uutusan nga siya ng Kamara na maglabas ito ay kakailanganin na lamang daw na mag-disclose ng sinuman. Edi ayaw niya kasi possible na baka totoo nga mga kababayan. Kasi biruin nyo ayon dito sa nakita nating balita galing po sa Abante, eto daw pong si Kiko Barzaga ayaw daw po ibalandra yung medical record sa publiko. Bakit daw mga kababayan? Kasi sabi dito, walang balak si Dasmariñas Representative Francisco Kiko Barzaga na isa publiko ang kanyang medical record at iginiit na hindi siya na-diagnose ng anumang malubhang karamdaman na makakaapekto sa kanyang pagsiserbisyo sa publiko. Sabi pa dito mga kababayan, medical record are purely confidential. So unless there is a court order for me to submit medical record once I am questioning of my sanity and my ability to properly serve the people of my district. Yan yung sabi dito mga kababayan. Then I will submit a medical record, sabi ni Barzaga. So dito ka lang pala dito ka lang pala lumalambot Kapag hinihingi yung medical record mo, bigla kang lumalambot. Akala ko ba mga kababayan, matigas itong si Kiko Barzaga? Bakit nung hinihinga na ng medical record mga kababayan, bakit biglang lumalambot? Diba? Kasi nga, baka possible na may na-diagnose kasi sa kanya mga kababayan na itinatago niya kasi alam naman natin na kung ikaw ay isang congressman at meron kang matinding karamdaman mga kababayan, hindi ka pwede na manatili sa pwesto mo. Lalo na at alam naman po natin, makikita nyo naman, siguro naman hindi bulag ang mamamayang Pilipino at mapapansin nyo na parang may problema nga, di umano, eto pong si Kiko Barzaga. Kung kayo, malaya kayo makapag-comment yan, ano ba tingin nyo kay Kiko Barzaga? So comment nyo, malaya kayo makapag-comment yan mga kababayan. So ngayon, tuloy pa po natin ito. Anyway, shoutout po kay Ma'am Norma Duru Thank you po sa inyong pakape. Maraming salamat po ng kanilang paglilinaw para sa kanilang kalagayan ng kanilang mental health. Arles, may plano raw ba siyang mapataas yung numero niya? Yung sinasabi niya na isa o dalawa? Mukhang hindi ka naman magiging speaker kung ganun lamang ang iyong numero, no? Tama ka dyan, Pops J, no? Kanina nga ay kanyang binigyang diin, no, na nakapag-ikot. Saka take note mga kababayan na ipinagmalaki pa niya yung dalawa daw na taong boboto sa kanya para maging speaker siya. Kung hindi pa naman mga kababayan, diba? Kung hindi ba naman pag malaki mo pa, dalawa lang yung bumoto sa'yo, hindi lang naman yan yung bilang na kailangan mo para maging speaker ka. Ikot-ikot daw siya dito sa plenaryo at nakausap ang ilang mga mambabatas. And actually, hindi lang 1 or 2 parang medyo number 3 na nga Ang kanya daw mga nakukumbinse para nga sa kanyang pagtakbo bilang Speaker of the House. No? Pero Pops J, kailangan natin tignang mabuti kung paano nga ba nahahalal ang isang mambabatas bilang House Speaker. No?
kung matatandaan natin kay Speaker Romualdez sa kabubukas lamang na 20th Congress, 269 out of 290 na mambabatas ang kanyang nakuhang boto, no, na kung saan nga talagang sinelyuhan niya ang kanyang speakership. Ibig sabihin, Pops J, ay talagang kailangan na makuha mo ang numero ng majority para makuha ang posisyon na ito. Pero sa press conference kahapon, Pops J, ni Deputy Speaker Puno, ay may mga bulong-bulungan din at mga naghihinala na baka daw pinapaingay lamang ang pangalan nito ni Kiko Barzaga para nga magkaroon ng atensyon at ma-divert nga ang issue dito sa speakership sa mababang kapulungan. Ayun, kahit yung tatlo maging 10 pa at mukhang may hirapan siya maging speaker kung ganun lamang. Kailan daw ba isasampa yung ethics complaint laban dito kay Congressman Barzaga? Sa ngayon, Pops J, ay nagpapatuloy pa din ang pangangalap nga, no, ng pirma nitong NU. Saka grabe mga kababayan, no, tingnan nyo anong tinanong siya, kung may sapat na ba siyang boto. Tuwan-tuwa pa siya nung sinabi niyang nasa 2 hanggang 3 yung mga tao na nakausap niya na posibleng bumoto daw sa kanya o sumusuporta sa kanya. Kung hindi ba naman mga kababayan, pag malaki mo ba naman yung tatatlo lang, hindi lang naman yan yung boto na kailangan mo para maging speaker ka ng House. Na ikalawa sa pinakamalaking partido dito sa Kamara, kung saan nga bukas o anytime this week ay maaari na nga itong i-file para sa ethics complaint kay Kiko Barzaga. Arles, bukod kay Congressman Barzaga, meron pa bang ibang matunog na lalaban sa pagka-House Speaker dyan sa Kamara? Napakarami, Pops J, no? At kanina nga ay inaasahan natin na magsisimula na yung pagbabago na ito na kanila mang tinatansya-tansya, no? Naku, magdadalawang linggo na nga itong bulong-bulungan at patuloy na hinihintay ng publiko kung sino nga ba ang papalit na speaker at kung mayroon nga ba. So far, Pops J, ang mga pinakamatutunog na pangalan ay ang Deputy Speaker na si Faustino Boji de Guzman III. Pero bukod pa dyan ay mayroon pang 4 na pangalan. Kasama nga dyan si Deputy Speaker Ronaldo Puno, Cebu Representative Duke Prasco, Navotas Representative Toby Tiangco, at Bacolod Representative Albi Benitez. Pero kasama sa ang mga pangalang yan sa mga naiulat na hindi pa rin nasisecure ang numero para makuha nga ang posisyon ng House Speakership. Arles, kamusta ba kanina sa plenary? Yan din ba ang topic? Yan ba ang pinag-uusapan? House Speakership. Ikinagulat natin na medyo mabilis ang naging session dito, no? Dahil kung hindi tayo nagkakamali ay tumagal lamang ito ng 30 minuto. Kumpara sa ilang mga session na tumatagal ng 2-3 oras na nagsisimula ng 3:00 ng hapon, kaya akala natin ay magkakaroon na nga ng mga pagbabago. Pero kasi Pops, may mga bulong-bulungan na nga, no? Tulad ng nabanggit ko kanina ng pagbabago nga sa liderato ng Kamara. Pero sa mga ulat na nakuha natin ay may mga plano raw itong si House Speaker Martin Romualdez na mag-file ng leave at ayun nga, kaya sumibol ang pangalan nito ni Deputy Speaker Faustino III na hahalili raw rito. Pero so far, wala namang naging pagbabago sa liderato, Pops J, at maagang umuwi. Early dismissal ang ating mga mambabatas dito sa Kamara. Arles, kanina lang nagbigay ng pahayag si Congressman Toby Tiangco na isa sa mga nagsiwalat ng issue sa national budget, no, yung mga insertion. Anong sinabi niya tungkol dito sa issue ng House leadership? Meron daw, Pops J, na mga lumalapit sa kanya at hinihingi ang kanyang suporta para nga rito, no, sa House Speakership. Pero binigyan niyang paglilinaw na sa tawag daw ni Representative Benitez, sinabi niya na wala siyang... alam niyo kasi mga kababayan, si Toby Tiangco malabo talaga to. Kaya maaga pa lang magdidecline na po ito, magkukonsid na ito mga kababayan. Kasi alam niyang wala siyang bilang. Alam po niya na wala siyang bilang na makukuha sa Kamara. Lalo na sunod-sunod yung mga pagpapapansin niya publicly, mga kababayan, at yung pagpunta pa nga niya ng Senado, pagsasalita doon, kaya kung titingnan nyo, malabo siyang makakuha ng suporta dito po sa House. Kaya maaga pa lang magdi-decline na yan or di kaya naman magkukonsid. Anyway, tuloy pa natin. Intensyon dito, no, na tumakbo nga para maging leader ng House. Dahil kung matatandaan natin sa pag-abuluso, sa pag-usbong, no, sa... wait, sabi ni Azzy Gabriel, sino bet mo, Jake? Dahil 2 yung bet ko dyan na maging speaker. Si Congressman D at saka itong si Albi Benitez. Congressman Albi Benitez. Pag-usok nitong usapin nga ng mga maanumalyang flood control projects at a budget insertion ay isa na nga siya sa mga pinakamaiingay at nangangalampag nga dito sa Kamara para silipin at usisain pa pati itong 2026 national budget. Kaya ang sabi niya ay ayaw naman daw niya na malagay ang kanyang pangalan at isipin ng publiko na ginamit lamang ang oportunidad na ito para nga makasecure ng mga boto mula sa kapwa mambabatas para maging susunod na House Speaker. Kaya ang kanyang posisyon dyan ay idinidistansya niya ang kanyang sarili, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de Los Santos. Maganda kung si Sandro Marcos, mga kababayan. Basta kung sino man ang mapaupong speaker dyan,
Ang mahalaga dapat kaalyado ni Presidente. In the same time, dapat walang topak na katulad ni Kiko Barsaga. Kasi pag ang napaupo dyan na speaker mga kababayan ay katulad ni Kiko Barsaga, maggagaganon lang yan dyan. Magboboboxing lang at magkakakanta lang yan ng meow meow meow. Walang gagawin na ayos yan. Diyan sa kamera, tandaan nyo, baka masira lang mga kababayan ang liderato ng kamera kapag si Kiko Barsaga. Saka ba naman nagkatala, no? Pinagbalaki yung 3 boto na nakuha. Kala niya magiging speaker siya sa 3 boto lang na yon. Anyway, mga kababayan niya, no, maliwanag po na eto daw si Kiko Barsaga target daw na kuhanin yung liderato ng kamera mga kababayan sa pamamagitan ng 3 boto. So anyway, mga kababayan, tuloy po natin yung usapan na yan patungkol po kay Kiko Barsaga kasi syempre malaki nga naman mga kababayan talaga ang topak nito. Kasi kung titingnan nyo, ayon po kay Congressman Puno, eto daw pong si Barsaga pumasok daw po sa opisina ni Congressman Sandro Marcos para daw po ideklarang tatakbo sa pagka-speaker. So sabi po dito sa Abante, TNT, tunay na tabladista, pumasok umano si Dasmariñas Representative Francisco Kiko Barsaga sa opisina ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos nitong Lunes, Setyembre 15 para ideklarang tatakbo siya sa pagka-speaker. Ibinahagi ni Antipolo City Representative Ronaldo Ronnie Puno sa press conference na nangyari raw ang insidente ng tanghali. Sinara niya yung pintuan tapos sabi niya, everybody sit down. I want to tell you about my plans for what to do with Congress. I am running for speaker. Kwento daw mga kababayan nitong si Congressman Puno. Yan daw yung sinabi ni Kiko Barsaga, everybody sit down. Sa madalit salita, tatakbo ako na speaker. Sa pamamagitan ng 3 boto. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganoon ang mga salita niya pagpapatuloy niya. Hindi binanggit ni Puno kung kanino inialok ni Barsaga ang posisyong deputy speaker. Nagulat daw ang mga tao sa opisina ni Sandro Marcos, sa inasal ni Barsaga pero hindi masyadong nag-react. Si Majority Leader syempre, the gentleman that he is pinabayaan lang siya. And then, sabi niya, why are you here? Sabi daw po ni Congressman Sandro Marcos. So anyway, sabi pa dito, anyway, nagkaroon sila ng mga insidente doon. Hindi umalis. Syempre, hindi naman pinaalis dahil mabait yung mga nadatnan niya doon. So, walang nangyari, then lumabas siya. Sabi pa ni Puno patungkol kay Barsaga, pagkatapos daw nito, nag-ikot-ikot pa raw sa session hall si Barsaga para mangampanya sa pagka-speaker. Parang wala sa lugar. Parang hindi dapat aksyon ng mga congressman na maayos ito. Ibig sabihin, malaki nga talaga ang topak mga kababayan nito pong si Kiko Barsaga. Everybody sit down. Tatakbo akong speaker. Sa pamamagitan ng 3 boto. Ang tanong, sino ba yung 3 tao na yon na congressman na nangako ng boto at pagsuporta dito kay Kiko Barsaga? Konti na lang iisipin ko na baka mamaya si Omar, si Paulo Duterte. At saka mga kababayan, yung isa pang congressman na kaalyado nitong mga Duterte, baka si Ungab. Baka yung mga yan, mga kababayan nyo nangako ng suporta at pagboto dito po kay Kiko Barsaga. Pero napakatindi, no? Kahit ako nagtataka paano ba nanalo to? Nagsasayaw lang naman ito nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, nagtatumbling at kung ano-ano ang pinaggagawa sa entablado. Nagdadala lang ng pusa. Dyan yung makikita na yung mga kababayang Pilipino natin, pagdating sa mga ganyan mga kababayan talaga, na minsan ang problema na sa mga kababayan Pilipino na rin natin kasi biruin nyo,
kahit alam nila na may topak, ibinoto pa nila. Diba, kahit alam nila na may topak mga kababayan, ibinoto pa nila. Kaya ngayon, kawawa yung Dasmariñas kasi nga may ganito sila mga kababayan na politician na talagang malaki yung topak sa ulo mga kababayan. Kasi hindi po gawain ng isang matinong tao yan. Basta ka papasok sa opisina ni Congressman Sandro Marcos at sisigaw ka doon ng everybody sit down. Tatakbo ko sa pagka-speaker. Buti na lang ang nadatnan po niya na tao doon ay si Congressman Sandro Marcos na mabait. Paano kung ibang kongresista? Paano kung si Paulo Duterte yung nadatnan niya doon? Di baka na jombag yan. Di ba mga kababayan? So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito? Sa inasal na ito mga kababayan ni Congressman Sandro Marcos. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon punta naman po tayo dito pa sa last topic natin, sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan eto daw pong si Lito Lapid ay nananahimik pero idinamay daw po ni Alan Peter Cayetano at ipinahiya pa kasi ginawa pong katatawanan pa nito pong si Cayetano mga kababayan, eto pong si Senator Lito Lapid. Kasi kung matatandaan nyo, di ba may naging insidente mga kababayan na napag-uusapan yung liderato ng Senado. At nasabi nga doon ni Cayetano na lahat naman daw po ay gusto at pangarap maging Senate President. Pero na lamang daw po kay Senator Lito Lapid. So ngayon dahil po dyan nagkaroon po ng tawanan mga kababayan sa Senado at parang ang dating pa nga ay naipahiya. Eto pong si Senator Lito Lapid mga kababayan nitong si Cayetano. So ngayon basahin po natin etong nakita nating balita galing po sa Abante. Sabi po dito mga kababayan, nananahimik na, pinahiya pa. Alan Cayetano humirit na si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Basahin po natin yung nilalaman. Sabi dito, nadamay ang nananahimik na senator na si Lito Lapid matapos gawing tampulan ng biro ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna ng tensyon sa pagitan ng minority at majority bloc kasunod ng pagbabago ng liderato sa mataas na kapulungan. Sa sesyon ng Senado noong Lunes, Setyembre 15, tinutulan ni Cayetano ang pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na debuts umano ang mga hakbang para patalsikin siya. Tugon ni Cayetano, 2007 pa ako na andi dito sa Senado. Wala pa akong nakita na minority na ayaw maging majority. At kalaunan, aniya, sumubok ding maging Senate President ang mga ito. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Sumunod na biro naman ni Cayetano na halos 2 dekadang pagiging senador ni Lapid na ikinatawa naman ng mga naando doon daw po sa sesyon. So parang ang sinasabi dito mga kababayan, walang ambisyon etong si Senator Lito Lapid na maging Senate President. Kasi parang ang sinasabi dito, parang ang pinamumukha dito mga kababayan ni Alan Peter Cayetano na go Senator, eto pong si Senator Lito Lapid. At parang ang dating mga kababayan, walang balak sa kahit na ano pa mang posisyon, dyan po mga kababayan sa Senado. Parang kung titingnan nyo, parang sinasabi dito walang silbi etong si Lito Lapid or walang ginagawa. Ano po sa madalit salita, ghost mga kababayan or shadow senator. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Umarap din siya kay Lapid at sabay-sabing pero baka gusto mo rin. Pwede rin. So 3 na lang ang kailangan natin Supremo, siyam na kami. Pang-10 ka, 3 lang, 13 Supremo. Yan po yung sabi dito. So sabi pa dito mga kababayan, sa 24 na senador, kinakailangan ng higit bababa sa 13 na boto upang makuha ang pwesto ng Senate President. Matatandaan namang nakuha ni Soto ang naturang pwesto ng patalsikin, si Chis Escudero, noong Setyembre 8. Nagresulta rin ang pagbabago na liderato ng pagkakaroon ng pinakamalaking minority bloc sa mga nagdaang taon na ngayon ay nasa siyam na miyembro, samantala itinanggi naman ni Cayetano ang espekulasyon ng bagong kudita. So ibig sabihin mga kababayan, yung mga kumakalat na di umano papalitan ni Cayetano etong si Tito Sen, wala pong katotohanan yan. Especially mga kababayan, alam naman po natin na nasa magandang kamay
ang Senado buhat nung naging Senate President, eto pong si Tito Sen. Bumalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado at nakita ng mamamayang Pilipino yung ginagawang trabaho ni Senate President, mga kababayan, Tito Soto, diyan po sa Senado. At nakita rin natin, mga kababayan, na magaganda yung nailagay na senator, pit na pit dun sa mga posisyon na napaglagyan po sa kanila, katulad po ni Senator Ping Lacson, na makikita nyo naman, mga kababayan, na bagay sa Senate Blue Ribbon Committee at bagay na maging Senate pro tempore. Kasi alam naman po natin kung ano ang nagawa ni Senator Ping Lacson at kung ano po yung mga napatunayan niya base po sa pag-iimbestiga niya, especially dito po sa issue ng maanumalyang flood control. So para sa akin, mga kababayan, wala nang dapat pang baguhin na liderato man diyan po, mga kababayan, sa Senado, kasi nang dahil po kay Tito Sen, unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin sa Senado at alam naman po natin na masusundin ni Tito Sen yung sinasabi ng konstitusyon kaysa po sa ginawa noon ni Chis Escudero, mga kababayan, sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. So kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi ninyo, mga kababayan, hingil daw po sa pamamahiya ni Alan Peter Cayetano dito daw po, mga kababayan, kay Senator Lito Lapid, na kung saan nananahimik na nga naman na itong si Lito Lapid pinahiya pa daw itong si Alan Peter Cayetano nung humirit daw itong si Lito Lapid, mga kababayan, or nung humirit daw etong si Alan Peter Cayetano na ayaw daw ni Lito Lapid na maging Senate President. So comment below na lamang po